Sa mundo ng pag-ibig at mga lihim, may mga kwentong hindi basta-basta na ikukwento. Pero dito, ibabahagi namin sa inyo, Welcome to Filipino Romance Chronicles, ang tahanan ng mga kwentong puno ng pagmamahal, tukso at pagtataksil. Handa na ba kayong sumilip sa isang kwento ng matinding damdamin at hindi mapigilang pagnanasa? Simulan na natin ang kwento. Sir, may gusto ka ba sa akin? Ang tanong ni Elaine ay bumasag sa tahimik na library. Ang kanyang mga mata, walang bahid ng pagka-inosente, ay tumago sa kaluluwa ni Mark. Hindi ko dapat gawin. Pero bakit hindi kita kayang iwasan? Sa pagitan ng makasalanang titigan at malamig na pader ng library, isang lihim ang isinilang, isang bawal na pag-ibig na sisira sa kanilang mga buhay. Sa isang ordinaryong araw sa paaralan, walang sino man ang makakaalam na isang matinding tukso ang mamumuo sa pagitan ng dalawang taong hindi dapat umibig. Si Mark, isang English teacher, ay seryoso sa kanyang propesyon. Hindi siya madalas makihalubilo sa ibang guro at mas gustong magbabad sa library tuwing break time upang magbasa ng libro. Doon niya unang nakita si Elaine, isang estudyante, mahinhin, matalino at laging may hawak na libro. Hindi siya tulad ng ibang kabataan na abala sa cellphone o sa maingay na kwentuhan. Palaging tahimik. Palaging may nakatagong ngiti sa mukha nito. Sa unang pagkikita pa lang nila, may kung anong hatak si Elaine kay Mark. Nais niyang iwaksi ang damdamin, ngunit hindi niya maipaliwanag kung bakit palagi siyang napapatingin sa dalaga sa tuwing nandito ito sa library. Sa simula, pilit niyang iniiwasan ang sulyap ng dalaga, ngunit tila may puwersang nagtutulak sa kanya upang lingunin ito sa bawat pagkakataon. Hindi niya alam kung napapagod lang siya sa trabaho o sadyang may kakaibang karisma ang dalaga na hindi niya matanggihan. Hindi naman lingid sa kaalaman ni Elaine na may mga matang palaging nakatingin sa kanya. Ilang beses niyang nahuhuli si Sir Mark na nakatingin mula sa kabilang dulo ng library. Ngunit sa halip na mailang, may kung anong kilig ang dumadaloy sa kanyang katawan. Hindi niya maintindihan kung bakit iba ang nararamdaman niya sa tuwing magtatama ang kanilang mga mata. Sa bawat araw na dumadaan, nagiging mas madalas ang kanilang palihim na palitan ng sulyap. Minsan, tila nagkakaunawaan sila kahit walang sinasabi. Isang ngiti lang mula kay Elaine ay sapat na para bumilis ang tibok ng puso ni Mark. Ngunit pilit niyang nilalabanan ang tukso. Hindi tama ito, Mark. Estudyante mo siya. Paulit-ulit na paalala niya sa sarili, ngunit ang kanyang puso ay may sariling tugon, isang pabulong na, pero hindi mo siya kayang iwasan. Mukhang mahilig kang magbasa, mahina ngunit confident na pagbigkas ni Mark ang pumukaw sa katahimikan ng library. Nagulat si Elaine, ngunit agad na ngumiti. Opo, sir. Mahilig po talaga ako sa mga libro. Ngumiti si Mark at umupo sa tabi niya. Anong libro ang paborito mo? Napatingin si Elaine sa hawak niyang libro, isang klasikong nobela. Ito po. Mahilig po ako sa mga kwentong malalim at may emosyon. Napangiti si Mark. Pareho tayo. Wala kang ibang kaklase na mahilig sa pagbabasa, umiling si Elaine. Wala po masyado. Karamihan sa kanila mas mahilig sa social media. Sa puntong iyon, naramdaman ni Mark na may kakaiba kay Elaine. Hindi lang ito basta isang estudyante. May lalim ito, at sa lalim na iyon, unti-unti siyang nilalamon. Sa paglipas ng mga araw, nagiging natural na ang kanilang usapan. Sa una, puro libro ang kanilang pinag-uusapan, ngunit di nagtagal. Napunta na ito sa mga personal na bagay. Mga pangarap, buhay, at mga sikretong hindi sinasabi kahit kanino. Nagkakaroon ng bagong kulay ang mundo ni Mark tuwing nakakausap niya si Elaine. Para bang biglang may musika sa kanyang tahimik na buhay, isang musika na matagal na niyang hindi naririnig. Simula ng araw na yon, hindi na maiiwasan ang kanilang pag-uusap. Tuwing break time, nakikita sila sa library. Minsan nagkakapalitan pa sila ng mga libro. Habang lumilipas ang araw, mas lalong lumalalim ang kanilang koneksyon. Sa bawat ngiti ni Elaine, lalong bumibigat ang damdamin ni Mark. Alam niyang mali. Alam niyang bawal. Pero bakit parang hindi niya kayang pigilan? Dumating ang isang araw na hindi niya mapigilan ang sarili. Sir, may gusto ka ba sa akin? Tanong ni Elaine isang hapon. Napako sa kinatatayuan si Mark.
Naramdaman niya ang mabilis na tibok ng kanyang puso. Ang tanong ni Elaine ay direkta, walang halong laro. Hindi kita dapat gustuhin, Elaine, mahina niyang sagot, ngunit hindi iyon isang pagtanggi. At pareho nilang alam iyon. Sa kanyang isipan, isang tanong ang paulit-ulit na bumabalik. Ano nga ba ang mas matimbang, ang tama o ang matinding damdamin na hindi ko kayang labanan? Kapag nagtatama ang mga mata natin, parang lumulubog ang buong mundo at ako'y naiipit sa pagitan ng tama at maling damdamin. Paano ko pipiliin ang tama kung bawat tibok ng puso ko ay nagmamakaawang sundin ang nararamdaman ko para sa'yo? Sa bawat araw na lumilipas, mas lalong lumalalim ang nararamdaman nila para sa isa't isa. Ang dating simpleng palitan ng libro sa library ay nauwi sa palihim na paghawak ng kamay, sa mahahabang tinginan na puno ng pangungusap na hindi kailangang bigkasin. Sa tuwing magkakasalubong sila sa pasilyo, nagkukunwaring walang namamagitan sa kanila, ngunit sa bawat sulyap ay may lihim na apoy na unti-unting nagliliyab. Alam nilang mali. Alam nilang hindi ito dapat mangyari. Ngunit paano pipigilan ang damdamin kung ito mismo ang nagpapalakas ng kanilang loob, ang nagdadala ng kakaibang sigla sa bawat araw? Nagsimulang magbago si Mark. Ang dati niyang maingat na kilos ay unti-unting nagkaroon ng bahagyang kawalan ng ingat. Minsan ay mas mahaba na ang kanyang pananatili sa library kahit wala na siyang ginagawa. Basta't naroon si Elaine. Ang bawat segundo sa piling ng dalaga ay tila nakaw na sandali, isang matamis na kasalanang hindi niya kayang talikuran. Nagsimula ang palihim nilang paglabas sa labas ng paaralan. Isang beses sa isang linggo, magpapanggap silang hindi magkakilala sa loob ng campus. Ngunit paglabas ng gate, doon na nila pinapalaya ang nararamdaman. Sa isang maliit na coffee shop sa di kalayuang bayan, nakatagpo sila ng isang kanlungan kung saan walang matang humuhusga, kung saan sila ay hindi guro at estudyante, kundi dalawang taong hayagang umiibig. Sa isang sulok ng coffee shop, nakaupo sila ng magkalapit. Bahagyang idinikit ni Elaine ang kanyang mga daliri sa kamay ni Mark na nakapatong sa mesa. Ang init ng kanyang katawan ay tila nagpaapoy sa natutulog na damdamin ng lalaki. Sir, paano kung may makakita sa atin? Tanong ni Elaine. Nakangiti, pero may bahagyang kaba sa tinig. Ngumiti si Mark at marahang pinisil ang kanyang kamay. Wala tayo sa loob ng paaralan, Elaine. Huwag kang mag-alala. Ang dating mahinhin at inosenteng kilos niya ay napalitan ng isang mas mapangahas na anyo. Mas madalas na siyang tumitig ng matagal. Mas madalas nang idikit ang katawan sa tuwing naglalakad sila sa masisikip na eskinita upang makalayo sa mga matang mapanuri. Ngunit sa bawat lihim na sandali, may nangingibabaw na kaba sa kanilang dibdib. Isang bulong sa kanilang isipan na maaaring mahuli sila anumang oras. Isang gabing umuulan, hindi sinasadyang magtagal sila sa isang tahimik na kalsada sa bayan. Wala nang masyadong tao, ang ilaw ng poste ay nagbibigay lamang ng malamyang liwanag sa paligid. Pareho nilang alam na dapat na silang umuwi. Ngunit sa halip na magpaalam, natagpuan nila ang sarili sa ilalim ng isang lumang waiting shed. Magkalapit, magkatitigan, parehong humihingal sa matinding kaba. Dapat na akong umuwi, mahina ngunit nanginginig na sabi ni Elaine. Hindi nagsalita si Mark. Sa halip, marahan niyang hinawakan ang pisngi ng dalaga, hinayaang madama ang init ng kanyang palad laban sa malamig na dampi ng ulan sa balat nito. Hindi niya alam kung paano nangyari. Ang susunod na alam niya, nakasandal na si Elaine sa pader ng waiting shed, habang ang kanilang mga bibig ay unti-unting nagtatagpo, puno ng kapusukan at walang bahid ng pagsisisi. Ngunit isang iglap lang, humiwalay si Mark. Humakbang palayo at hinawakan ang kanyang ulo, pilit kinakalma ang sarili. Hindi natin dapat ginagawa ito, aniya, ramdam ang panginginig ng kanyang tinig. Huminga ng malalim si Elaine. Alam niyang dapat siyang umatras. Alam niyang dapat niyang tapusin ito ngayon bago pa tuluyang lumalim. Pero sa halip, isang matamis na ngiti ang ibinigay niya rito. Pero ginawa na natin, sagot niya,
At sa unang pagkakataon, siya mismo ang lumapit upang punan ang distansyang iniwan ng guro. At sa gabing iyon, alam nilang wala ng atrasan. Ang kanilang bawal na relasyon ay hindi na lang isang simpleng lihim. Isa na itong apoy na hindi nila kayang patayin. Lumipas ang mga linggo at mas lalo silang naging mapusok. Mas madalas na silang magtagpo sa sulok ng library kung saan isang mabilis ngunit matinding halik ang naganap. Isang nakaw na halik, puno ng pagnanasa at kaba, sapat na upang magliyab ang kanilang lihim na damdamin sa isa't isa. Habang nakaupo sila, magkalapit ngunit tahimik, naramdaman ni Elaine ang bahagyang pagdikit ng tuhod ni Mark sa kanya. Isang saglit ng katahimikan, ngunit parang isang pagsabog sa kanilang damdamin. Nang yumuko si Mark upang kunin ang bumagsak na papel mula sa mesa, bahagyang sumayad ang kanyang pisngi sa balikat ng dalaga. Napasinghap si Elaine, ngunit hindi siya umatras. Hindi nila namalayan kung sino ang unang gumalaw, ngunit sa sumunod na sandali, naramdaman ni Elaine ang mainit na paghalik ni Mark sa kanyang leeg, isang saglit ng kawalan ng kontrol. Biglang bumukas ang pinto ng library, dahilan upang mabilis silang maghiwalay. Kapwa sila hingal, pero hindi dahil sa kaba. Dahil sa matinding damdamin na hindi nila kayang pigilan. Dapat na tayong tumigil, bulong ni Mark, ngunit hindi niya magawang bumitiw sa pagkakatitig sa mga mata ni Elaine. Ngumiti ang dalaga, ang tinig nito ay parang isang hamon. Ayaw mo ba, sir? At sa saglit na iyon, siya na ang naglapit ng kanyang katawan. Isang segundo lang, isang mahabang segundo kung saan naramdaman nilang pareho ang init ng kanilang katawan, ang kaba ng kanilang mga puso, at ang panunukso ng isang bawal na pagnanasa. Ngunit bago pa sila tuluyang lamunin ang kanilang damdamin, isang kaluskos ang pumukaw sa kanila. Mabilis silang umatras, parang mga batang nahuling may ginagawang masama. Isang estudyante ang dumaan sa kabilang dulo ng library, hindi man sila nakita, pero nagbigay ito ng isang matinding babala. Kung hindi sila mag-iingat, matutuklasan sila. Alam nilang delikado ang ginagawa nila. Alam nilang isang pagkakamali lang, maaari silang mahuli. Ngunit sa halip na tumigil, mas lalo silang naging mapangahas. Mas lalong naging matamis ang bawat sandali, mas lalong naging masarap ang bawat lihim na tagpo. Ngunit sa likod ng bawat halik at bawat titig na puno ng pangako, isang anino ang nagbabantay. Isang matang naghihintay ng tamang pagkakataon upang ibunyag ang kanilang lihim. At sa hindi nila nalalamang oras, ang mundo nilang lihim ay unti-unti nang nagkakabitak. Sa bawat lihim na tagpo ni na Mark at Elaine, lalong nag-aapoy ang kanilang damdamin. Mas naging mapangahas si Mark. Hindi na lang siya kontento sa nakaw na sandali sa library. Ngayon, sa tuwing sila'y nagkikita sa labas, mas matagal na ang kanilang mga hawak kamay, mas mahigpit na ang kanilang mga yakap, at mas madalas na ang kanilang mga tagpong puno ng pananabik. Mga halik na hindi na simpleng dampi, kundi mainit, mapusok, at puno ng pagnanasa. Ngunit hindi nila alam, isang pares ng mata ang palaging nakamasid. Si Rico, isa sa mga kaklase ni Elaine, ay matagal nang may lihim na damdamin sa dalaga. Matagal na niyang napapansin ang kakaibang kilos nito, ang palaging pagliban sa lunch break, ang madalas na pagtambay sa library kahit hindi naman mahilig sa pagbabasa noon. Hindi siya bulag sa mga palihim na tinginan nila ni Sir Mark, at isang araw, nahuli niya mismo ang ebidensya. Isang hapon, habang naglalakad si Rico pauwi mula sa eskwelahan, napadaan siya sa isang maliit na coffee shop malapit sa bayan. Doon, nakita niya ang isang pamilyar na figura sa loob, si Elaine. Ngunit hindi siya nag-iisa. Sa kabilang panig ng mesa, nakaupo si Sir Mark, nakangiti habang hawak ang kamay ng dalaga. Hindi lang iyon, malambing ang kanilang tinginan at minsan ay may mahihinang bulong na nagpapatigil sa mundo nila. Habang ang isang kamay ni Mark ay marahang humahaplos sa hita ni Elaine, pababa at pataas, pinapalalim ang bawat sandali ng kanilang bawal na ugnayan. Ramdam ng dalaga ang init ng kanyang palad sa ibabaw ng kanyang katawan, isang banayad ngunit mapangahas na galaw na nagpapaliyab sa kanilang damdamin. Nag-apoy ang dugo ni Rico.
Tama ang hinala ko. Sa halip na lumapit at kumprontahin ang dalawa, isang mas mapanlinlang na plano ang pumasok sa kanyang isipan. Kinuha niya ang kanyang cellphone, palihim na kinunan ng larawan ng dalawa, at agad niyang sinimulan ang plano niya. Hindi siya papayag na mapunta si Elaine sa guro nilang si Mark. Habang patuloy ang palihim na relasyon ni Mark at Elaine, naging kampante sila. Hindi nila namalayang masyado na silang bukas sa kanilang kilos. Hindi na nila alintana kung may nakakahuli sa kanila. Hindi nila naisip na minsan, isang maliit na pagkakamali lang ang kailangan upang sumabog ang kanilang lihim. Sa isang hapon sa eskwelahan, naiwan ni Elaine ang kanyang diary sa kanyang upuan matapos ang klase. Isang kaswal na pagkakamali. Isang bagay na hindi naman niya kailangang alalahanin kung wala lang itong laman na maaaring magpabagsak sa kanya. Ngunit hindi iyon isang pangkaraniwang diary. Ang bawat pahina nito ay puno ng kanyang damdamin para kay Mark. Ang kanilang mga pagtatagpo, ang kanyang pananabik, ang kanilang matatamis na sandali sa dilim. At higit sa lahat, ang kanyang masidhing pagnanasa na hindi niya kailanman naisip na maaaring malaman ng iba. Ang diary na iyon ay nahulog sa maling mga kamay. Isa sa kanyang mga kaklase, si Trina, isang tsismosa at mahilig sa gulo, ang unang nakapansin dito. Walang pag-aalinlangan, binuklat niya ito at agad niyang nakita ang nakasulat sa loob. At sa isang iglap, naging laman ng buong eskwelahan ang lihim ni Mark at Elaine. Sa loob lamang ng isang araw, kumalat na ang tsismis. Mula sa bulungan ng mga estudyante sa hallway hanggang sa mahihinang hagikhik ng mga guro sa faculty room, lahat ay may alam na sa bawal na relasyon ng guro at estudyante. Ang mga litrato mula kay Rico ay mabilis na lumaganap sa group chat ng mga estudyante. Ang diary ni Elaine ay naging isang pampublikong dokumento, hinimay, pinagtawanan at ipinakalat sa bawat sulok ng eskwelahan. At sa pinakamasakit na sandali ng lahat, ipinatawag si Mark sa principal's office. Doon, hinarap niya si Principal Torres, ang istriktong namumuno sa paaralan, isang taong hindi kailanman nagpalagpas ng iskandalo. Sir Mark, malamig na sabi ni Principal Torres, alam mo ba kung bakit kita ipinatawag? Alam ni Mark. Alam na alam niya. Ngunit hindi siya makasagot. Alam niyang wala siyang maipagpapaliwanag na maaaring makapagligtas sa kanya ngayon. Itinulak sa harapan niya ang mga litrato. Mga ebidensyang hindi na niya kayang pasinungalingan. Kasabay nito, ang diary ni Elaine nakabukas sa isang pahinang puno ng matitinding paglalarawan ng kanilang bawal na sandali. Ang mahahabang gabi ng palihim na pagtatagpo, ang maiinit na paghahalikan, ang mga dampi ng kamay sa masisilang bahagi ng katawan, at ang pagnanasa nilang hindi na mapigilan. Bawat linya ay isang patunay ng pagsuko sa tukso, isang mapangahas na lihim na ngayoy hindi na maaaring ikuble. Si Mark ang una kong minahal ng ganito. Hindi ko na alam kung paano ko mabubuhay kung mawawala siya. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Hindi niya naisip kung gaano kahalaga kay Elaine ang relasyon nilang dalawa. Hindi niya inakalang sa bawat paghawak at halik, mas lalong lumalalim ang pagkakagapos ng dalaga sa kanya. Sir, anong masasabi mo rito? Tahimik si Mark. Wala na siyang magagawa. Wala na siyang matatakasan. Samantala, sa labas ng opisina, umiiyak si Elaine habang kinakausap ng kanyang ina. Anong klaseng kahihiyan ito, Elaine? Sigaw ng kanyang ina. Anong ipapaliwanag ko sa pamilya natin? Sa lahat ng tao, humahagulgol siya, pero hindi niya masabi ang totoo. Mahal niya si Mark. Alam niyang mali ito, pero hindi niya ito kayang pagsisihan. Sa isang iglap, nawala ang lahat kay Mark. Ang kanyang trabaho, ang kanyang respeto sa sarili, at ang mundong pinaghirapan niyang buuin. Pinababa siya sa eskwelahan at pinagbawalang bumalik habang isinasagawa ang imbestigasyon. Sa mata ng lahat, isa siyang traitor, isang halimaw na sinamantala ang kanyang posisyon bilang guro. Si Elena naman ay pinilit na manatili sa eskwelahan, pero hindi niya kinaya ang panlalait at pangungutya ng kanyang mga kaklase.
Ang dating mahinhing dalaga ay naging tampulan ng tsismis. Ang babaeng nagpagamit, ang estudyanteng naakit sa bawal na pag-ibig. Sa mga sumunod na araw, pinilit nilang umiwas sa isa't isa. Ngunit kahit anong gawin nila, hindi nila mabura ang katotohanan. Minsan, sa isang huling pagtatagpo sa isang madilim na eskinita sa likod ng paaralan, tinignan ni Mark si Elaine sa huling pagkakataon. Patawarin mo ako. Bulong niya. Hinawakan ni Elaine ang kanyang kamay, mahigpit. Hindi ko alam kung paano kita patatawarin, pero hindi rin kita kayang kalimutan. At sa gabing iyon, pareho nilang alam na natapos na ang lahat. Ngunit sa isang sulok ng eskwelahan, sa gitna ng katahimikan, may isang matang muling nagmamasid. At hindi pa tapos ang gulo. Matapos ang pagsabog ng iskandalo, ang dating matamis at puno ng lihim na relasyon nina Mark at Elaine ay tuluyang nagkadurog-durog. Sinuspinde si Mark sa pagtuturo at pinagpasyahan ng paaralan na hindi na siya makakabalik sa susunod na semestre. Samantala, si Elaine ay mahigpit na binantayan ng kanyang pamilya. Walang telepono, walang paraan para makipag-ugnayan kay Mark. Ngunit kahit gaano kahigpit ang mga mata sa paligid nila, may puwersang nagtutulak sa kanilang dalawa na magtagpo muli. Sa isang madilim na eskinita sa likod ng lumang gusali ng eskwelahan, doon sila nagkita. Tahimik sa simula, ngunit ang tensyon sa pagitan nila ay parang isang bomba na handa ng sumabog. Ikaw ang nagdala sa akin sa ganitong kahihiyan, Mark. Sigaw ni Elaine. Nangingilid ang luha sa kanyang mga mata. Hawak ang kanyang ulo, bumuntong hininga si Mark. Hindi ko ginusto ito, Elaine. Hindi ko ginusto na masira ang buhay natin. Bakit mo ako niligawan kung alam mong bawal? Alam mong masisira ang lahat, pero itinuloy mo pa rin. Tuluyan ang bumagsak ang luha ni Elaine. Puot na puot, ngunit may kirot sa kanyang tinig. Nag-init ang dugo ni Mark. Hindi niya alam kung puot o panghihinayang ang nangingibabaw sa kanya. Dahil hindi ko kayang hindi kita mahalin. Sumabog ang damdamin niya, kasabay ng mabilis na paghawak niya sa braso ni Elaine. Hindi mo ako mahal. Minahal mo lang ang ideya ng isang batang babaeng patay na patay sa'yo. Tahimik na napaatras si Mark. Sa isang iglap, bumagsak ang kanilang relasyon. Hindi dahil sa iskandalo, kundi dahil sa katotohanang hindi na sila kailanman babalik sa dati. Ngunit hindi pa tapos ang sagutan. Sa loob ng eskinita, kapwa nila inilabas ang lahat ng hapdi, galit, at panghihinayang na itinago nila ng matagal. Si Elaine, lumuluha ngunit matapang, ay muling humakbang palapit. Alam mo kung ano ang pinakamahapdi, Mark? Hindi ko kailanman inisip na ikaw ang taong sisira sa akin. Akala ko, ipaglalaban mo ako. Akala ko ikaw ang kakapitan ko. Pero ano, paano mo ako ipagtatanggol kung ikaw mismo ang dahilan kung bakit ako nasira? Nanigas si Mark sa sinabi nito. Alam niyang may katotohanan ang bawat salita ni Elaine. Ngunit hindi niya kayang tanggapin na siya lang ang may kasalanan. Hindi lang ako ang may kasalanan. Elaine, pinili mo rin ako. Alam mong bawal, pero hindi mo ako tinanggihan. Hindi mo ako sinabihan na tumigil. Napahagalpak ng tawa si Elaine, isang mapait na tawa na punong-puno ng hapdi. Dahil mahal kita. Pero ang pagmamahal ko sa'yo ang sumira sa akin. Ang mundo ko, Mark. Hindi lang ako ang pinahiya. Hindi lang ako ang nawala sa sarili ko. Lahat ng meron ako. Ang pamilya ko, ang pangarap ko, nasira. Dahil sa'yo, napaatras si Mark. Tila binuhusan ng malamig na tubig. Hindi ko ginusto ito. Mahina ang kanyang tinig, halos pabulong, pero ginawa mo pa rin. Tuluyang bumagsak ang tinig ni Elaine, kasabay ng patak ng kanyang mga luha sa madilim na semento. Hinila ni Elaine ang kanyang braso mula sa pagkakahawak ni Mark. Ngunit sa halip na bumitiw, mas hinigpitan pa ni Mark ang pagkakahawak dito. Tila pinipilit siyang pakinggan. Ano ngayon, Mark? Pipilitin mo pa rin ako? Pipilitin mo akong manatili kahit wasak na tayong dalawa? Matalim ang boses ni Elaine, puno ng hinanakit. Napatingin si Mark sa kanya, ang kanyang mga matay puno ng pangungulila. Ngunit hindi na ito sapat para burahin ang hapdi na dulot ng kanilang pagmamahal.
Sa pagitan ng sakit at kahihiyan, isang bagay ang nanatili, ang pagmamahal na hindi nila maitatanggi. Napayo ko si Mark, dinig ang mabilis na tibok ng kanyang puso. Tumingin siya kay Elaine, isang tingin na puno ng pagsisisi at pangungulila. Kung kaya kong ibalik ang lahat sa dati, gagawin ko. Kung kaya kong burahin ang lahat ng nangyari, mas pipiliin kong hindi kita nilapitan. Mas pipiliin kong hindi kita minahal. Napapikit si Elaine. Hinayaang dumaloy ang hapdi sa kanyang puso. Ako rin. Kung kaya ko lang burahin ang nararamdaman ko para sa'yo, matagal ko nang ginawa. Pero Mark, hindi ako isang pangarap na binigo mo lang. Hindi ako isang lihim na relasyon na maari mong kalimutan. Muli siyang lumapit at isang saglit. Walang sinabi si Mark. Hinawakan niya ang pisngi ni Elaine marahan, tila sinusubukang damhin ang bawat alaala sa pagitan nila. Isang huling yakap. Isang mahigpit na pagkakahawak na puno ng mga salitang hindi na kailangang bigkasin, ngunit alam nilang hindi na sila pwedeng bumalik pa. Sa gabing iyon, tuluyan silang nagpaalam. Si Mark ay nagdesisyong umalis ng bayan upang makapagsimula muli. Alam niyang hindi niya kayang manatili kung palagi niyang makikita si Elaine. Hindi niya kayang makita itong unti-unting bumangon sa isang buhay na wala siya. Si Elaine naman ay nagpasya ring lumayo. Gusto niyang makalaya mula sa anino ng eskandalong iyon. Gusto niyang bumangon at patunayan sa lahat, lalo na sa kanyang sarili, na hindi siya isang babaeng nilamon lang ng bawal na pag-ibig. At nang sumapit ang hating gabi, isang text message ang natanggap ni Mark mula kay Elaine. Mahal kita, pero hindi na ako babalik. Pinatay ni Mark ang kanyang cellphone. Hindi dahil hindi niya gustong sumagot, kundi dahil alam niyang iyon na ang kanilang katapusan. Ngunit ang tanong, kung totoong tapos na ang lahat, bakit ganoon kahapdi ang kanilang pamamaalam? Lumipas ang isang taon. Ang mga sugat ng nakaraan ay tila naghilom na, ngunit ang sakit ay nananatili sa puso ni na Mark at Elaine. Nakabalik na si Mark sa pagtuturo, ngunit sa ibang paaralan. Ibang lugar, ibang mukha, ngunit ang mga alaala ni Elaine ay hindi niya matakasan. Sa bawat silid-aralan na pinapasukan niya, sa bawat estudyanteng tinuturuan niya, naroon pa rin ang aninong bumabalot sa kanyang isipan, ang bawal na pag-ibig na hindi niya kayang kalimutan. Si Elaine naman ay isa ng college student, mas matapang, mas matatag. Ngunit sa kabila ng lahat, sa tuwing lumulubog ang araw at siya ay nag-iisa, may isang pangalan pa rin ang bumabalik sa kanyang isip, Mark. Sa kanilang bagong mundo, hindi na sila magkaugnay. Ngunit hindi rin ibig sabihin na hindi na sila nagmamahalan. Isang gabi, habang nakatayo si Mark sa waiting shed, naghihintay ng masasakyang jeep pa uwi, isang pamilyar na boses ang narinig niya mula sa likuran. Sir Mark? Napalingon siya. Si Elaine, mas mature, mas malakas ang loob. Ngumiti ito, pero may lungkot sa kanyang mga mata. Nanatili siyang tahimik, hindi alam kung dapat ba siyang lumapit o lumayo. Pero hindi niya kayang hindi siya tignan. Mas gumanda ito, mas naging babae. Ngunit sa likod ng kanyang anyong puno ng tiwala sa sarili, may isang bagay na nanatiling hindi nagbago, ang kanyang damdamin. Kamusta? Tanong ni Mark, halos hindi makatingin ng diretsyo. Ngumiti si Elaine, ngunit ramdam ang bigat sa kanyang tinig. Mahal pa rin kita, Mark. Pero ngayon, kaya ko nang ipaglaban ka. Parang huminto ang mundo ni Mark. Sa loob ng isang taon, pilit niyang tinanggap na tapos na ang lahat. Sinubukan niyang kalimutan. Sinubukan niyang maniwalang hindi na ito babalik. Ngunit narito ito ngayon, muling lumalapit sa kanya, muling nagpaparamdam ng pag-ibig na hindi niya kailanman lubusang tinalikuran. Nagkatinginan sila. Parehong may pangungulila, parehong may pangamba. Ngunit bago pa man makasagot si Mark, isang bus ang huminto sa harapan niya. Si Elaine, bumuntong hininga, isang segundong pag-aalinlangan. At walang sabi-sabi, sumakay siya sa loob, iniwan siya, tuluyang iniwan siya. Habang palayo ang bus, tumitig si Mark sa malayo. Ngayon lang niya naramdaman ang tunay na bigat ng kanilang kasalanan. Ngayon lang niya naunawaan ang mahapdi na katotohanan, hindi lahat ng pagmamahal ay may kalayaan.
Habang unti-unting nawawala sa paningin ni Mark ang bus na sinasakyan ni Elaine, ramdam niyang may isang bahagi ng kanyang puso ang tuluyan ng nawala. Bakit siya hindi sumagot? Bakit siya hindi kumilos? Dahil alam niyang kahit ilang beses niyang subukang bumalik, wala silang pupuntahan, kundi parehong kalungkutan, parehong trahedya. Mahal pa rin niya si Elaine, ngunit may mga pagmamahal na hindi na maaaring ipaglaban. Bumitaw siya sa kanyang nakaraan, hindi dahil hindi siya lumaban, kundi dahil alam niyang iyon ang tamang gawin. At sa gabing iyon, sa ilalim ng ilaw ng poste, habang nilalamon siya ng katahimikan, tinanggap na ni Mark ang isang katotohanang matagal niyang tinatakasan. Minsan, may mga pagmamahal na hindi kailanman dapat lumaban. Kahit gaano pa ito katotoo, hindi lahat ng pagmamahal ay may tamang katapusan. Minsan, ang tunay na pagmamahal ay ang hayaan ang isa't isa na lumaya, kahit masakit, dahil hindi lahat ng nagmamahalan ay itinadhana para sa isa't isa. The end. Hey guys! Thanks for watching hanggang dulo. Sana na-enjoy niyo ang kwento natin today. Kung bitin ka at gusto mo pang makarinig ng mas marami pang kwentong puno ng drama, pag-ibig at lihim, make sure to like, comment at subscribe para updated ka sa mga susunod naming istorya. May gusto ka bang plot twist o kwento na gusto mong marinig? Comment down below. Baka ikaw na ang next inspiration namin. Salamat sa suporta mga ka-FRC. See you in the next story. Stay tuned and take care always.